Yung tao dati dito, mababa yung tingin nila sa amin talaga dito kasi kami ay mga farmer lang. Kasi mayroong tao doon na pumunta sa bahay, tinatanong yung papa ko kung saan daw namin nilagay yung ginto. Pumunta yung mama ko dito sa akin ngayong umaga lang. Mayroon daw pumunta doon sa bahay na isang tao na nagtatanong kung saan daw dinala yung ginto na nakita daw namin. Ito pala yung dating tindahan namin ngayon mga kabayan. Tapos dito dati yung bilyaran namin, pero bininta na namin yun kasi nga mayroong namatay dito dati na sinaksak na bata. Ganitong tindahan ng mga kabayan, pinaghinalaan na talaga kami na nakakita daw kami ng ginto. May mga tao kasi dito na mahilig talaga mag-underestimate. Wala naman kaming ginagawa. Dito ako sa shop ng aking uncle. Ito po yung uncle ko, kapatid ng papa ko. Tapos binigyan niya ako dito ng avocado. Ayan, libre lang ito mga kabayan. Mayroon siyang puno dun kasi ng avocado sa may farm niya. Ay, hello po, good morning mga kabayan. So ngayon pupunta tayo dun sa tindahan namin dati no, na ngayon sarado na dahil nalugi. So ipapasal ko kayo dun mga kabayan yung sa tindahan namin. Mayroong bilyaran din yung dati. So dito na tayo sa street mga kabayan kung saan malapit yung tindahan namin. Yan, highway talaga to dito. Tapos dito may tindahan din dito. So, ay! Yan, dito yung tindahan namin dati mga kabayan na sarado na. So ito pala yung dating tindahan namin ngayon mga kabayan. Dati pero ngayon sarado na. Tapos dito dati yung bilyaran namin, pero bininta na namin yun kasi nga mayroong namatay dito dati na sinaksak na bata. So pakita ko sa inyo yung labas ha. Ito, siminto naman to dito yung kanal namin. Tapos ayan na yung itsura oh. Wala na talaga siyang kuwan dito gamit. Tinambakan na lang dito ng mga kahoy ng papa ko. Ito kahoy namin to. Ito yung tindahan namin dati oh. Natatandaan ko pa dito, ako pa nagbabantay nito mga kabayan. Tapos may time dito mga kabayan na pinuntahan kami kasi nasimento kasi ito mga kabayan. Pati ito dito, nasabi nila nakakita daw kami ng ginto. So ganitong tindahan ng mga kabayan, pinaghinalaan na talaga kami na nakakita daw kami ng ginto. May mga tao kasi dito na mahilig talaga mag-underestimate, wala naman kaming ginagawa. Tapos ito yung harap namin, highway talaga to dito. May mga tindahan din dito. Ayan. Ito na yung pagpasok nyo dito mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo dito yung loob nito. Dito din ako nakatira dati. Ito yung lumang bahay namin. Pero walang na nakatira dito. Nakatiwangwang na ito. So ikot tayo dito ipapakita ko dito sa inyo yung loob. Ito at least dito na simento na. Tapos ito yung bahay ng kapatid ko na babae. So siya nang nakatira doon sa bahay namin ngayon dahil hindi naman kami doon na mamalagi. Ayan. So tingnan natin mabuksan. Ayan. So ito yung bahay ng kapatid ko na babae. Napakasimple lang oh. Tapos maalikabok siya dahil nakatiwangwang. Plano na kasi itong basagin mga kabayan. Yan. Tapos yung kapatid ko na babae, plano niya din na mag-abroad na din mga kabayan kasi nga medyo hindi naman kasi kagandahan dito talaga yung buhay namin. Although mayroon kaming mga farm mga kabayan pero mababa lang kasi yung binta sa mga namin, mga pananim. So ito yung anak niya. So dito sila nakatira dati. So matagal-tagal na itong hindi nabahayan. So hindi ko alam kung may mga kuwan ba dito, may mga ahas, so medyo nakakatakot din no, o may mga lamok ba dito nakatira. Ayan. So hindi na, wala lang time yung kapatid ko dito para pumunta dahil doon nga siya sa bahay ko na mamalagi at siya pa ang nagmamanis doon sa ng kapatid ko. Pero ituturo ko lang kayo dito para makita yung yung itsura ng bahay namin dati. Yan, dito sa kapatid ko yan, sa anak niya. Tapos ito yung takip nila, mga sin lang to na pinaglumaan. Sa ngayon ito na yung bahay ng mama ko at saka papa ko, dito na sila nakatira. Pero minsan wala ding tao dito kasi yung mama ko doon siya tumutulog sa amin, doon siya natutulog kasi yung papa ko bihira lang dito umuwi. Yung papa ko madalas siya doon sa bundok o sa bukid natutulog kasi busy siya doon sa pag-aalaga ng mga hayop. Ayan. So ipasok ko kayo dito mga kabayan sa loob ng bahay. So mayroon tayong susi dito kasi minsan pumapasok pa yung mama ko dito. Mag-isa lang kasi yung mama ko dito mga kabayan at saka medyo may edad na din. So hindi niya na kaya talaga na minsan nililinis niya to dito kasi ginagamit pa naman niya dito yung abuhan mga kabayan. Actually dito pa nagluluto yung mama ko. Yan, itong lumang abuhan namin. Dito din siya naglalaba kasi may tubig kami dito na mainom dito mga kabayan. So ito yung itsura ng bahay namin dati. So ganito lang yung loob mga kabayan. So medyo madilim siya ngayon. Tapos dito man nagluluto minsan yung mama ko kasi may gasol pa siya. Yan. So yung mama ko lang dito mag-isa minsan doon na siya natutulog. Yan, napakaluma mga kabayan yung kusina namin. So dito pa rin naghuhugas ng plato yung mama ko kasi yung bahay na yung mga kabayan wala pa siyang lutuan at kusina. So bala ko pa budgetan yan para
para magkaroon ng kusina na doon para hindi na pupunta yung mama ko dito. Kasi ipabasag ko nga to mga kabayan. So pasok ko kayo dito ha. So sana walang kuwan dito. Walang mga ahas. So, tingnan ko kung saan ba yung ilaw dito. I-on natin yung ilaw. Ipagpakita ko sa inyo mga kabayan. So walang ilaw. Ayan. So ito yung loob. So dati na i-vlog ko na ito mga kabayan. So ipakita ko lang. Sabihin ko lang kasi yung tindahan kasi namin dati. Ayan, wala na dito. So ito yung loob ng tindahan. Napakadilim dito. So walang kuwan. Walang kuryente dito. Ayan, wala na siyang ilaw mga kabayan. Actually, madilim na talaga siya. Ito na yung itsura dito mga kabayan. Napasensya na kayo, medyo madilim. Ito yung dating tindahan namin. Hindi naman sa kalakihan. Tapos ito yung rep dito. Hindi na siya nagamit. Ito yung mga tambak pa dito na mga gamit. So, ayan. Talagang tindahan to dati dito. Naalala ko ba dati? Ako ba nagbabantay dito? Malakas yung tindahan namin dati. Tapos ito yung ceiling. So, mamaya pag-usapan natin mga kabayan kung anong nangyari. Bakit nalugi itong tindahan. At para makapagbigay tayo ng advice sa mga kapwa natin na nagbabalak magnegosyo. Tapos ito yung kwarto natin dati. Pakita ko lang sa inyo. Actually na vlog ko na ito dati. Ayan. So wala na talaga isang tao, mga gamit na lang to dito. Ayan. So nililinis to minsan ng mama ko. So open lang siya. Wala kasi isang ceiling. Kaya mabilis din siyang kuha ng mga lawa-lawa o yung parang mga gagamba. Ayan, so may ilaw siya dito. Ayan, ito yung itsura ng sala lang namin dito. Ayan, napakasimple lang. Ayan, hello po mga kabayan. So ngayon, nandito ako sa shop ng aking uncle. Ayan, ito yung kinabubuhay niya dito, yung vulcanizing, tapos mga motor parts. Tapos yung katabi niya, ito po yung tindahan namin dati na nagsarado na dahil nalugi. So katabi lang dito. Tapos highway to dito. Ayan, so highway. So maganda dito na negosyo kasi highway. So ipapakita ko sa inyo yung ginagawa niya. Yeah, ito po yung uncle ko mga kabayan. Nag-aayos siya ng mga motor dito. Nag-vulcanizing siya. Tapos ito yung pwesto niya dito. May mga motor parts siya na binibenta. Tapos ito may dalawang motor na siya. Umaga pa lang. Mayroong dalawang motor na nagpaayos sa kanya. Yung uncle ko mga kabayan, hindi siya nakapag-aral ng ganitong trabaho. Pero experience lang sa kanya. Mayroon lang siyang kapital. Ito yung loob dito. May mga gamit din sa dito. Tagpila na magkano yung ganyan na vulcanizing gold full kit? 50 bawat bulkit. 50 daw kada gulong 50. Butas lang sa pesos. Mga sasakyan nagawan ka din dito, mga sasakyan. Mga multicab to. Multicab. Yung mga multicab 100 pesos lang. Yung tubeless hindi pwede, no? Hindi pwede yung tubeless. Sa may tubeless na. Sabi uncle ko, kapatid ng papa ko. Tapos binigyan niya ako dito ng avocado. Ayan, libre lang ito mga kabayan. Mayroon siyang puno dun kasi ng avocado sa may farm niya. So sa susunod bisitahin natin din yung farm niya dun. So ito, sabi niya kuwan daw nito, kung kunin daw ng buyer dati 50 daw yung kilo. Pero ngayon parang 40 na lang daw kasi marami ng avocado. So ganyan dito sa amin sa bundok, sa bukid, pag maraming mga stock, yung buyer mura na yung kuha nila. Kaya pag nagtanim ka dito ng marami din, tapos maraming magtatanim, hindi ka din makasisiguro kung kikita ka ng malaki dahil mababa na yung bili ng buyer. Kaya subukan natin ito. Malagkit siya mga kabayan. Pero violet yung kulay niya. Presko pa. Tapos ito. Ito yung isa. So napakalaki at kahit wala ng asukal, yung maliit yung kanya, yung buto niya. Yan. So napakalagkit yung laman, tapos natural talaga siya na naluto. Matamis. Kain mo tayo. Ako'y pabalik na dun sa bahay. So kumain ako dun ng avocado sa uncle ko. Hindi ko siya naubos. Ito, dinala ko na lang siya kasi masarap kasi mga bayan, malagkit talaga sa loob. Tapos naumay ako kasi nga pure talaga siya avocado. Sobrang laki at hindi ko siya naubos. Tapos pinadala niya tayo dito ng kanyang avocado. Ayan. So doon ito galing sa farm niya. 2, 4, 6, 8, 10. So 12 piraso mga kabayan. Malagkit ito na avocado at malapit na maluto. Medyo malambot-lambot na kunti siya mga kabayan. So ngayon mga kabayan, babalik tayo dun sa may bahay. So ipapakita ko lang sa inyo dito yung madadaanan natin. So bali magsushortcut lang tayo dito sa mga bahay-bahay. At pagdating natin dun sa bahay, makikita nyo dito kung ano yung madadaanan natin. Ayan, nandito ako sa bahay ng mga kababata ko to, mga kaibigan ko. Hi guys! Si Mingming. Ito mga kasamahan ko, tapos si Lolo.
Mga dating kuwan ko to, mga dating kasama ko dito. Salo. Si Dangga. Amo ni tindahan mo? Oo. Bukid siya, pasto. Tindahan niya dito. Mayroon Mayroon. Ha? Gihatag lang ko tata. Pauli na ko. Nagbisita lang ko sa iya. Ito yung tindahan ng kababata ko tumakabay. Dati doon pa kami sa bundok. Nagtatrabaho kami dati doon. Pasyal ako doon. Oh, Mga sunod araw. Si Dangga, ito si Dangga to? Dos ito. Dos ito. Saging niya mino. Oo, may pasakat. Nawi mo saging niya dito. Tumba. Din doon, may siminto naman doon dala, no? Ayun na. Ayun na. Pero kung diri sa patin lang ako sa area ko, lapit lang shortcutan ba? Layo. Layo gapon. Lakat maghay ka. Oo, layo-layo pa, no? Sakay ka na lang dito ka. Oo. Dito maparking ito sa gilid, no? Dapat na lang ito kasada. Dapat. Ara ba, bis- Mabalik sa imong lugar raw. Ha? Pero kung mabalik dito sa imong Sa May pa? Mayo? So, ayun mga kabayan, Kadaan muna ako dito doon sa bahay ng mga kababata ko dati. So yung trabaho nilang yun dito sa farm na sila kasi malawak naman yung lupa nila. Pwede naman sila kahit hindi mag-abroad. So ito yung madadaanan natin dito, napaka green talaga. So mayroon tayong dalang avocado. Maglalakad lang tayo papunta doon sa bahay kasi kaya naman lakarin. No? So ikwento ko lang mga kabayan, no? Yung tindahan namin yun mga kabayan, yung pagkagawa pa lang yung ginawa pa lang yung tindahan namin yun mga kabayan kasi nga yung tao dati dito mababa yung tingin nila sa amin talaga dito kasi kami ay mga farmer lang kasi kami mga kabayan, nabubuhay lang kami sa ganyan, yung mga palayan, katrabaho sa bundok. Mayroong tao doon na pumunta sa bahay na tinatanong yung papa ko kung saan daw namin nilagay yung ginto. Yung parang natawa yung papa ko kasi nga pinagbibintangan nila kami na nakakita daw kami ng ginto kasi nga nakapatayo daw kami ng tindahan. Pero yung tindahan na yun mga kabayan, napakaliit lang naman ang tindahan na yun. Tapos nakapasiminto lang kami dun sa labas, sa may labas na upuan simento. Tapos nagduda na agad yung mga tao na nakapatayo daw kami ng tindahan dahil lang daw sa nakakita yung papa ko ng ginto. Yun nga, hanggang ngayon mga kabayan may issue pa rin yan, narinig ko yan. Tapos nagpost nga ako dun sa group dito sa lugar namin. Parang din ako nakatiis ba, at gusto ko lang din na linawin yun na wala kaming nakitang ginto. Kasi kung may nakita pa kami na ginto mga kabayan, hindi na ako mag-abroad. Bakit pa ako magtitiis doon sa Greenland, sobrang lamig, malayo pa sa pamilya. Bakit pa ako mag-abroad kung mayroong ginto? Meron kasi mga tao mga kabayan, no? Yung wala ka namang ginagawa, naghahanap buhay ka lang para makaraos. Wait lang, may kwan pa. Isda, Taiwan bangos. May mga tao talaga mga kabayan, no, na wala ka namang ginagawa sa kanila, hindi mo naman sila pinakikialaman. Tapos nakita ka lang nila, nagkaroon kami ng tindahan, pinag-isipan agad kami na nakakita daw ng ginto yung papa ko. So underestimate sila sa papa ko. Ang papa ko kasi mga kabayan, masipag talaga siya dati. Malakas talaga yung niya, yung farm niya dati kasi nakabinta kami ng medyo malaki-laki. Hanggang naisipan niya na magpautang ng pera. Doon kasi may mga kapgo kasi dito mga kabayan, o mga training ng mga kapgo. Alam niyo yung mga kapgo palang reserve army sa atin. Tapos may mga sahod naman yun. Ang ginagawa ng papa ko, nagpapautang siya doon para pang allowance ba. Tapos may interest lang matatanggap yung papa ko. Hanggang naipon ng papa ko yung pera, medyo lumaki-laki din. Kaya napa-aral niya kami dati. Apat kami talaga dati sabay mag-aral sa college. Doon na nagtaka yung mga tao kung ano daw yung sekreto ng papa ko. Bakit nakapag-aral daw ng apat, tatlo kami college, isa yung sa high school. Doon na talaga nagtaka yung tao. So yung tao mga kabayan, nakikita lang nila minsan yung resulta, pero hindi nila tinitingnan yung hirap mo. Gaya niyan mga kabayan, kung may ari niyang farm na yan, tapos nakapagbinta siya, tapos mahirap lang yung tingin nila, simple lang yung bahay, tapos nakapagpatayo ng malaking bahay, pag-iisipan na agad nila yan na nakakita ng ginto. So hindi ako nakatiis nun mga kabayan, talagang nilinaw ko doon sa group na bakit pa ako magtitiis malayo sa pamilya ko kung nakikita kami ng ginto.
sana lahat ng kapatid ko may bahay. So yung kapatid ko ngayon na babae, wala naman sa sariling bahay dito sa barangay namin. Meron siyang sariling bahay doon sa bundok. At saka yung about naman sa tindahan namin mga kabayan, no, kung bakit nalugi yun, i-share ko sa inyo. Yung papa ko kasi, although siya kasi ang nagpipinance dun sa mga kapgo, lahat ng pangangailangan nila doon kumukuha sa tindahan. So ang nangyari, kumukuha doon sa tindahan, hindi naman nababayaran ng agad-agad. So matagal pa bago bayaran, tapos puro utang naman. So hindi na roll yung pera. Tapos yung papa ko sobrang bait, halos minsan binibigay na din niya yung mga tinda namin dun sa loob kasi nakakainom na siya. Pinasukan niya kasi mga kabayan ng pag-iinom yung negosyo, gaya nalugi. So advice ko sa inyo mga kabayan, huwag talaga kayong magpautang ng matagal. Pwede kayong magpautang pero may limit, hindi dapat tatagal ng mga isang buwan kasi hindi mo na marurol yung pera mga kabayan. Naalala ko pa dati mga kabayan, abundant kami dati, nag-aaral kami sa college, kahit kuan allowance namin hindi kami naghihirap nung mga time na yun. Pero saglit na yung mga kabayan, siguro mga 2 taon lang yun. Pagka third year college ko, medyo naghirap na kami hanggang sa yung tindahan namin wala na siyang laman, puro na utang. Tapos yung bilyaran namin, kumikita din yung bilyaran namin, siguro nasa 5,000 a day yung kita namin dati, kasama na yung tindahan at bilyaran namin mga kabayan. Tapos hanggang sa bininta na yung bilyaran namin dahil mayroong nag-away doon, nagkainitan, sinaksak yung bata. Tapos ayun na, bininta na. Hanggang sa nag third year college ko mga kabayan, sobrang hirap ko talaga doon na wala akong allowance, minsan nangungutang na yung papa ko. So ito lang yung advice ko lalo na sa mga OFW, kung magpanegosyo kayo, lalo na mga tindahan, kung wala kayong mapagkatiwalaan, wag nyo na lang gawin. Kung mayroon man o kahit kayong magdala, wag talaga kayo magpautang mga kabayan. Kahit kamag-anak nyo yan, pwede kayo magpautang, maglimit lang kayo. Pero pag madalas ng utang, tapos dapat alam nyo yung negosyo na papasukin nyo, malalaman nyo kung magkano yung income nyo, nakalista kung naka-income ba kayo sa ganitong item. Yung papa ko kasi mga kabayan, wala siyang listahan kung magkano na daw, kung magkano na ba yung kinita. So hanggang doon mga kabayan, bumagsak na yung tindahan namin, medyo naghirap kami. Tapos natigil na yung issue na yun, yung sabi ko nga sa inyo na pinaghihinalaan nila kami. Tapos ngayon nakapatayo na naman ako ng sarili kong bahay. Yung kapatid ko din na sundalo nakapagpatayo ng apartment, yung inn. Pinaghihinalaan na naman nila kami na saan ba daw namin bidinta yung ginto. So medyo uminit na naman yung aking dugo at ulo hanggat nakaposting ako dito doon sa may group. Pero hindi ko naman tatalay inaway, parang nilinaw ko lang na pinapahiwati ko sa kanila na yung aking pinaghirapan hindi yun dahil sa ginto na nakita. Wala po kaming nakikita ang ginto, kasi kung may nakita kaming ginto, sana hindi na ako nag-abroad, malayo ako sa pamilya ko. Sana yung papa ko hindi na nagpa-farm yan, hindi na kami dito titira sa lugar na ito. Na yung mga tao kasi mga kabayan, no, kung wala ka namang ginagawa, tapos yung mahirap ka lang, tapos bigla kang umasinso lang, pag-iisipan ka na nagbibinta ng mga drugs. So naalala ko dati mga kabayan, college pa ako noon, nagtipon kami doon sa loob ng tindahan kasi mayroong nag-warning sa akin doon na mag-ingat kayo kasi mayroong papasok sa bahay nyo. May pumunta doon talaga sa bahay namin kasi yung pira ng papa ko dati mga kabayan umabot sa mga 100,000. Pagka magsahod na yung mga kapgo, binabalik kasi nila na yung pera na hiram sa papa ko kasi may interest yun ng 7% ata mga kabayan, yung interest sa pera. So pag sahuran na ng kapgo yun, maraming tao sa bahay, nandun pa yung mga baril sa loob nilalagay. So may time yung mga kabayan na trauma talaga ako. Nagtipon kami dun sa isang lugar ng papa ko sa loob ng kuwan kasi may umaaligid. So salamat sa Diyos at safe naman kami hanggang ngayon. Pero hindi ko yun malilimutan mga kabayan. Nandito na tayo mga kabayan, malapit sa bahay. Medyo mainit-init lang dahil tirik yung araw, na sa alas 10 dito ngayon ng umaga. So yun, malapit na tayo sa bahay mga kabayan. So yun lang masasabi ko mga kabayan, no? Pag may ganung mga issue, wag na lang nating patulan. Pakita na lang natin sa kanila na mali yung hinihinala nila. Kasi dito mga kabayan sa amin, pagka magkaroon din ng chismis, kakalat din sa buong barangay. Yung iba, akala nila totoo talaga. So hanggang dito na lang at maraming salamat po. At minuwento ko lang po yung pinagdaanan ko dati. At sana may natutunan kayo. Maraming salamat.
Dito na po ako sa bahay, may dalang agpado. And God bless you all.